Sinuportahan ng Slovenia ang Pilipinas para sa kandidatura nito na makakuha ng non-permanent membership sa United Nations Security Council. Natalakay naman ang ilang issue kasunod ng bilateral meeting ni Slovenian Foreign Minister Tanya Fajon sa ilang opisyal ng bansa. Ang sentro ng balita mula kay Gab Villegas. Nagpahayag ng suporta ang bansang Slovenia sa Pilipinas para sa kandidatura nito na makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Sa joint press conference kahapon sa Maynila, sinabi ni Slovenian Foreign Minister Tanya Fajon na ang pagsusulong at paggalang sa international law ang pinakamahalaga para sa Ljubljana. Anya, higit na mahalaga ang pagsunod sa international law dahil na rin sa kasalukuyang hamon pagdating sa geopolitical environment. We are non-permanent member of a Security Council, strongly committed to international law, to UN Charter, to human rights, and we share those values together with Philippines, and we also are fully supportive to the candidacy of Philippines to the Security Council in the near future. Para kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kinakailangan pagtibayin muli ang kahalagahan ng kooperasyon, multilateralism at ang pagsunod sa rules-based order kasama ang iba pang mga bansa. Our campaign for the Security Council non-permanent seat is also based on these important values and principles. Tinalakay rin ng dalawang opisyal ang regional at international developments, partikular ang mga nangyayari sa Indo-Pacific, ASEAN at West Philippine Sea, pati rin ang nangyayaring kaguluhan sa Ukraine at Gitnang Silangan. Taong 2005 pa nang huling beses nakakuha ang Pilipinas ng non-permanent seat sa United Nations Security Council at noong taong 1957 unang beses nakapwesto ang Pilipinas sa UNSC. Samantala, sa kanilang naging bilateral meeting ay tinalakay ng dalawang opisyal ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Slovenia sa mga mahalagang sektor, partikular sa trade and investments. Patuloy rin ang gagawing kooperasyon ng dalawang bansa sa iba pang sectoral areas tulad ng space, science and technology application, nuclear energy, maritime education, training, sports at labor. Nakataktang mag-courtesy call si Fajon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang para talakayin ang pagpapalakas ng bilateral cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.